Maganda po. May nagsabi sa'yo na viral ka? Nagsabi lang po yung mga tita ko po, uy, nakikita kita sa Facebook Yung anong ulam. Bago ka makilala bilang nagtitinda sa Quiapo, may nagtulak pala sa'yo para magtinda. Ayun po, yung namabash po ako, nasasaktan din po siya. Kasi yung anak niya, ganito yung sinasabi ng ibang tao, kahit di naman alam yung storya. Pinababayaan ka naman ng magulang mo, kaya ka ganyan eh. Kabata-bata mo, nagtatrabaho ka, dapat magulang mo nagtitinda niyan, hindi ikaw. Iniisip po kasi nila ron, pinababayaan po ako ng nanay ko po. Isa rin naman po ako sa mga kabataan na gustong umasenso sa buhay. Isa rin po akong kabataan na nangangarap. Hindi naman kita hilahin pa babae, hindi ko naman sinasabing lahat tayong mga kabataan magtrabaho agad. Tumulong lang po kasi may iba pong mga kabataan na sobrang hirap na po. Hindi pa po tumutulong sa mga gawaing bahay po. Ibibili kita ng bahay, pakitay mo lang. Yung pangalan mong Neneng B, hindi talaga Neneng B, di ba? Ang pangalan mo Dindin? Apa, din po. Ang full name mo is? Geraldine. Geraldine, 16 years old. Bago ka makilala bilang nagtitinda sa Quiapo, may nagtulak pala sa'yo para magtinda. So, ikaw ay born and raised sa Quiapo? Apa, ganun nga po yan. Ikaw pala ang literal na batang Quiapo. Lumaki ka sa Quiapo. Apa. Ang nanay at tatay mo ay parehong taga Quiapo. Si father po, hindi po. O, taga saan ang tatay mo? Taga Tarlac po siya. Pero nagkakilala sila. Sa Quiapo po. Tagal ba sila nagsama? Matagal-tagal din po, pero mga bandang huli. Si father po, sa makabilang bahay po. Ayun, sumakabilang bahay. Ilan taong ka nung sumakabilang bahay na ang tatay mo? Mga 1 po, ganun. Pinanganak. Ay, halos wala ka pang muwang. Opo, wala pa po. So, nung lumalaki ka, walang tatay? Halos? Wala po, halos. Mga tito lang po, mga lolo, ganun. Ilan kayo magkapatid? 2 lang po kami. Bunso po ako. Nasabi ba sa'yo ng nanay mo yung dahilan kung bakit sila naghiwalay? Nung mga nagkakaedad na po ako, nalalaman ko na po, pero hindi po inaano ni mother. Para po hindi po kami magalit kay father po. Kami na lang po mismo ang nakalam. Masakit yun para sa isang babae, lalo na may anak. Para siguro mawala, maibsan yung sakit na nararamdaman niya, naghanap siya ng... Naghanap po siya ng malalabasan po ng sama ng loob. Kaya napunta po si nanay sa masamang landas mo, nagbisyo po siya. Masamang bisyo. Ipinagbabawal po na. Sa ipinagbabawal na gamot kasi hindi niya siguro maproseso. Opo, na-stress na rin po, hindi niya po alam anong gagawin po. Tsaka siya yung bubuhay sa 2 anak, wala na siyang katuwang. Opo, Sinaktan pa siya nung lalaking mahal niya, hindi ba? Opo. So, nung lumalaki ka, paano ang naging buhay? Nung nasa masamang landas po siya, pinarehab po siya. Sino nagparehab? Si father po. Okay. Nung narehab na po si mother, natuto po akong mamalimos po sa kalye po. Ilan taong ka nung namamalimos ka? Mga 8, 9 po. Ba't naisipan mong mamamalimos ka na lang nung time na yun? Wala po kasing tutulong sa amin na alaga. So, nung na-rehab si nanay, wala na nag-alaga sa inyo? Meron po sila tita po, sila lola. Saan ka pumupwesto sa Quiapo nung namamalimos ka? Sa babaan po ng LRT po. Doon po ako panging. Asan yung kuya mo? Si kuya naman, namamalimos din po. Naghanap po ng mapagkakakitaan. Para may makain kayo sa isang araw. Nung namamalimos ka, magkano yung nakukuha mo sa isang araw? Sapat ba yun? Pang sarili lang po yun. Pinangkakain ko po, yung iba po pinantatabi ko po. Gano'ng katagal ka ng limos sa Quiapo? Mga ilang buwan lang din po. Nabalitaan po ng mother ko na mamalimos po yung mga anak niya. Kasi mula po noon, nagbago po yung pananaw ni mama na, ay hindi pwede ito. Nagising na siya. Nagising na po yung... May ganun talaga bigla kang magigising sa ano bang nangyayari sa buhay ko. Para pong nasa isip niya na magbabago na ako para sa anak ko nga po Yun po, simula nung paglabas niya po, nagsimikap na rin po siyang para po may taguyod kami. Nagtinda po siya. Kung ano-ano po itininda niya para lang po mabuhay kami.
Ano yung pinaka hindi mo malilimutang insidente sa bahay ninyo? Nung bata ka, na hanggang ngayon nakatatak sa isip mo? Siguro po yung nung araw na nagtatalo po sila nun. Yung father ko po, naglolo ko po. Alas po, na po si mama. Mawala na po sa Nasira na ulo niya? Nasira na po talaga yung niya. Dahil sa pambababae ng tatay? Opo, kasi galing din po siya sa broken family, kaya ayaw niya po kaming... Nilalaban ni nanay, nilalaban ni mama na mabuo. Pero yung tatay talagang... Kaya po, si father po wala po talaga. Meron ka bang masayang memory kasama ang nanay mo tsaka tatay mo? Ayun po, wala po. Yung masasabi Kay mother mo... lang po ako merong sobrang saya. Kapag nagta-travel po kami, kumakain po kami, sabay-sabay. Dati po, nakakapunta na rin po kami ng sa may Boracay po. Ayun po yung pinakamasayang moment po namin. Nakakapag-Boracay kayo nun. Eto nung matino pa si mama. Ito na po yung matino na po siya nun. Kasi nung sobrang tagal na po nun, nung nawala po siya sa bisyo po. Nagkaroon ka ba ng galit sa tatay mo? Meron po. Kasi, yung time na po yun na na hindi niya po kami kayang ipaglaban sa pamilya po niya. Pinaalis lang po kami sa tirahan po nila. Kaya po doon ako nagalit sa kanya. Nung nangyari po yun, umalis na po kami doon. Ayun po, tapos doon na rin po si mother po. Wala na po yung vision niya ngayon. Ang vision niya lang po paghanap buhay. Kasi nagkaroon ng wake-up call nung nalaman niyang namamalimos na yung dalawang anak mo. Opo. May ganun talaga darating sa buhay ng isang tao. Buti dumating yun sa buhay ng nanay mo na nagising siya na kaya niyang baguhin, na hindi pa huli ang lahat. Diba? So nagdesisyon siya na babaguhin niya yung buhay niya. Paglabas niya ng rehab, ano nang nangyari? Nag-aaral po ako doon. Nakakapag-aral ka pa? Opo, Sino sumusustento sa pag-aaral si mo? Lola po. Si Mami Gemma po ang nagpaaral na sa amin doon. Hanggang sa paglabas po ni Mother, ayun, nagtuloy-tuloy na po yung buhay namin. Nagsimula si nanay sa pagtitinda? Opo, sa pagtitinda po sa may Carriedo po. Ano yung una niyong tinitinda nun? Pabango po, chocolate, mga sari-sari po. Hanggang sa palamig po, hanggang sa ngayon po, mga pagkain na po. Paano napunta dun sa pagtitinda ng hotdog? Nung nasunugan po kami last year, February po, may incident pong nangyari sa kabilang school po. Natamaan yung kabilang bahay ng acetylene po. Hanggang sa, natrap po kami sa dulo noon. Kami po sa dulo. Squatter lang po kasi yung bahay namin Lahat po ng pamilya sa gitna, sa amin po nagpuntahan. Ang swerte po namin nun kasi yung tito ko po, nakagawa po ng paraan para mailabas kami lahat nun. Ang tanging dala lang po namin nun yung asa ko po, tsaka picture po ng tito ko. Yun lang na-save mo? Ayun lang po yung na-save po namin. Saan na kayo natulog nung gabing yun? Sa may kalsada lang po, nakatent lang po kami nun. Tapos nung pagtapos po nakatira na po kami sa kalye po, inano ko po na hindi pwedeng habang buhay, ganito lang po yung buhay namin. Kaya sinabi ako si mama na, mag-homeschool na lang po ako. Tapos nagtinda na po. Una pong tinda ko po, manok po talaga. Ayun po yun sa post pong nek-nek muna bago Neneng B. Yung manok po, sariling tinda ko rin po yun. Saan ako man ng manok? Sa may Blooming Treat po. Si mother din po ang tumutulong sa akin doon. Kamusta yung kita nung nagtitinda ka ng manok? Maganda po, kaso maproseso po kasi masyado yung manok. Kaya po nun, pagtapos po nun, nag-isip po si mother ng ibang tinda. Una po kasi tumutulong po ako sa Siamayan. Hanggang sa nagsarili po ako ng hotdog po. Doon nagsimula yun. Kaya ka sumikat dahil nag-viral yung video, hindi ba? Paano ba nag-start yun, yung nakilala ka as Neneng B? Kasi nung kititinda ka, tawag pa sa'yo Dindin, no? Dindin po. O, paano naging Neneng B? Ayan. Buting humingiti na si Dindin. Kanina parang talagang grabe ang mga pag-uusap namin. Ngayon, nag-i-smile na si Dindin. Okay. Masaya na yung aming usapan. Yung Neneng B po, tinawag po siya sa akin ng isang vlogger po. Bakit tinawag ka Neneng B? Siguro po Neneng Bilis, Neneng Bungis-ngis po.
Bungis Lagi ka. po kasi ako nakangiti po eh. May nagsabi sa'yo na viral ka. Kasi hindi mo malalaman yun sa simula, di ba? Opo. Nagsabi lang po yung mga tita ko po, uy, nakikita kita sa Facebook Yung maanong ulam. Yung maanong ulam. Ano ba yung maanong ulam? Words ko na po yun kay mother po kasi lagi po ako nagtatanong, ma, anong ulam? Kabataan nga po, mahilig po magsabi ng, ma, anong ulam? Doon po yun nagsimula. Paano naging yung Hungarian overload? Sino nag-isip nun? Actually, marami naman na po talagang may Hungarian overload. Yung amin po kasi, mura na po, quality po. Tapos, Dahil sa'yo, siguro. po, Dahil ikaw ang nagtitinda. May ganun no? Yun ang naging charm siguro. Siguro Diba? po dahil nga po sa mura po noon, tapos may halang pagmamahal din po yung Hungarian namin. Yun. At saka hinangaan ka ng mga tao kasi sa mura mong edad, masipag ka na at nagtatrabaho ka na, nagsusumikap ka. Ano bang pangarap mo? Trabaho pong pangarap ko po, police. Pero isa lang naman po talaga ang pangarap ko eh. Ano? Makapagtapos po ng pag-aaral tapos mabilang ko lang po ng bahay yung magulang ko po. Alam mo yun ang mga pangarap ng mga mababait na yung mabigyan nila ng maganda at komportableng buhay yung mga magulang nila. So, nung nag-viral ka, paano mo ina-handle yun? Yung biglang dumumog yung mga tao sa tindahan mo? Nagpatulong muna po ako sa mga tita ko po, sa mga kaibigan ko po, sa lola ko po. Kasi hindi ko na po kayang mag-isa, lalo na po nag-aaral po ako sa umaga. Paano nagbago yung buhay mo? Hindi na po namin kailangan mangutang sa mga 5-6 po para po makabili ng ganito. Nakakuha na po namin yung pambili noon sa pagtitinda po ng mga pagkain po. Siyempre maraming nanonood sa atin, iniisip nila, gusto ko rin magganyan, gusto ko rin mag-start ng business. Hindi mo kailangang magsimulang malaki, pwede ka magsimula sa maliit, hindi ba? Opo. Nung nagsimula kayo mag-business, magkano yung puhunan? Yung punan po, 3,000 lang po. Sino mo? 3,000 lang nagsimula, tapos lumaki siya. Hanggang sa pinaikot-ikot na lang po namin yung mga tubo po tsaka punan. Hanggang sa lumagaw po ng lumagaw. Ngayon po, lumalaki pa rin po. Di ba? Kaya thankful po. Paano mo hinahandle yung bigla kang naging online sensation? Kasi nagiging open na rin yung mga tao sa mga bashing. Di ba? May ganyan. Alam mo na yung mga bashing na ganyan. Nagbabasa ka ba ng mga comments? Nung una pa nagbabasa po ako, yung pinakamasakit pong yung tungkol po sa pinababayaan ka naman ng magulang mo, kaya ka ganyan eh. Kabata-bata mo, nagtatrabaho ka. Dapat magulang mo nagtitinda niyan, hindi ikaw. Iniisip po kasi nila roon, ma'am. Pinababayaan po ako ng nanay ko po. Sabi ko, isa rin naman po ako sa mga kabataan na gustong umasenso sa buhay. Isa rin po akong kabataan na nangangarap. Hindi naman kita hilahin pa babae. Hindi ko naman sinasabing lahat tayong mga kabataan magtrabaho agad. Ang inaano ko lang po, tumulong lang po kasi may iba pong mga kabataan na sobrang hirap na po. Hindi pa po tumutulong sa mga gawaing bahay po. Nagiging pabigat pa. Opo. Mahirap na yung buhay. Nakakadagdag pa sa pagpapahirap. Ay, nako. Ayun na nga nga. po yung point po doon. May time ba minsan napapagod ka na? Opo, minsan naman po talaga napapagod po. Kasi hindi naman po ako robot eh. Kapag pagod naman po ako, nagpapahinga ako, pinagpapahinga ako ni mama. Tinda ka na naman. Dito ka lang, pahinga ka, ilayin niya ako. Dito ka sa gabi, sa gilid, kumain ka muna. Sasabayin niya po akong kumain. Kamusta kuya mo ngayon? Si kuya po, nandun po ngayon sa bahay po, papasok pa lang po ng school. Nagsuschool din si kuya. Opo, college po. Oh, maganda yun. At least kayong dalawa no, nagsusumikap talaga, nagtitinda, nagbi-business, tapos pumapasok pa rin sa eskwelahan. Noong una po kasi, asat po po kami dyan eh. Oo. Awi dito, awi dyan. Hanggang sa nagsabi ako sa kanya, Kuya, dito lang ba tayo? Kasi minsan din po siyang... Naligaw ng Oo, landas. kasi nga po, gala po yung kuya ko kapag school po, minsan nagkakatig po yan. Lagi ko po pinagsasabi, tumatalon ng likod. Pinagsasabihan mo kuya mo? Ako pa po. Ikaw pa nagsabi kay kuya, aba, talagang si kuya. Ngayon po, medyo umokay na po si kuya. Nagtitinda na po siya ngayon. Pag may bili siyang gusto sapatos, gamit, mga pagkain. Siya na rin po mismo nag-iipon po siya ng pera kapag nagtitinda po. So lahat kayo nasa business na talaga. Opo. Pag ang bata talaga namulat sa realidad ng buhay, dalawa lang yan.
It's either magpapadala na lang sa hirap ng buhay, yung iba nagsusumikap na gustong baguhin ang buhay. Opo. Dandong ka sa side na pinili mong baguhin ang buhay mo, na ayaw mong tanggapin na ganito na lang ang sitwasyon. Kanino mo nakuha yung mindset na yun? Kay mama rin po. So hanggang ngayon wala kayong communication ng tatay mo? Wala na po. Ngayon kasi 16 ka na, may sarili ka na pag-iisip. Opo. Mulat ka na sa realidad ng mundo. Mulat ka na sa nangyari sa sitwasyon ng magulang mo. Opo. Ganun. Minsan ba nasabi mo na sa tatay mo yung totoo mong nararamdaman? May isang beses na po, nung na-aksidente po siya, nabunggo po siya sa truck, pinuntahan po namin siya. Sinabi ko, ano pa, ganyan ka lang habang buhay? Ayusin mo naman yung sarili mo. Ayusin mo naman yung sarili mo, hindi pwedeng habang buhay, ganyan ka. Lalo na ngayon, hindi mo kami kasama kasi kami, kaya na namin sarili namin. Diyan naman si mama. Kasi anak na rin po siya eh. Kaya inanak ko po na saka ka bumalik sa amin kapag matino ka na. Eh si nanay, kamusta na siya ngayon? Medyo masaya na po. Noon na kasi po, ayun po yung nababash po ako, nasasaktan din po siya. Kasi yung anak niya, ganito yung sinasabi ng ibang tao. Kahit di naman alam yung storya. Sige lang sa pagtatayap keyboard warrior po. Minsan din po napapatulan niya, pinagsasabihan ko na lang din si mother. Kung ba, di naman nila mababayaran yung mga utang natin kung papansinin natin yan. Pwede sila magsilita, pero hindi nila masira yung maghanap buhay natin. Sana pagkatapos nilang mapanood yung story mo ngayon, mas maintindihan nila kung bakit ka nagtitinda at kung bakit nagsusumikap ka sa buhay. Yung bago manghusga, alamin mo na yung storya. Opo. Ano gusto mo sabihin sa mami mo? Sa lahat ng hirap na dinanas niya? Ma, alam mo na yun. Maraming salamat, ma. Kasi hindi mo kami pinabayaan. Corny man to, ma, pero... Ma, huwag kang magpapadala sa mga sinasabi ng iba. Kaya pa sila. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtitinda, ma. Magta-travel pa tayo. Ibibili kita ng bahay, pakitay mo lang. Ano mo naniniwala ko, one day magagawa mo yun. One day. Sana ka po. Magagawa mo yun. Ipapakita mo na sa amin yung bahay na nabili mo para sa nanay mo. Kasi naniniwala ako yung mga binibless na anak, yung mapagmahal sa magulang. Ikaw yun. Kaya po parang inisip ko, may asawa ko, parang baka danasin ko yung wag na lang siguro. Ayaw mo mag-asawa. Kasi Ay, po. matotrauma ka eh. Na-trauma na nga po. I'm sure may naliligaw sa'yo, may mga nagpapakit sa'yo. Meron po, pero hindi ko Ayun, inaano sa mga wala may akong mga balak sa nagpapakyut. ganyan. Ayaw Gusto mo niyo, na. puntahan niyo yung nanay ko, yun na lang. Eh, yung Neneng B mo, business, wag ng boyfriend. Thank you, Neneng B. Thank you po. Kasabi na po si Mama Mary. Ano? Si Mama Mary po. Kamukha ko? Pakamukha Hindi niyo ko na nga kamukha si Mama Mary eh. Ibang kamukha ni Mama Mary. Tinatry ko lang. Ano, panood mo ba yun? Opo, lagi po ako nanonood ng mga palabas niyo po. Pati yung kay Goku po, may pera na siya, nabigyan na po kayo ng flowers. Ah, yes. Kasi yun sa at sa dati sa You're My Boss. Dahil nagchat-chat sa'yo? Ang dami po ko nag-chat na, Dahil crush kita, gano'n. Ano lang, sabi ko, magbabago ka rin, bata ka pa lang.